Nagsimula ang movie sa Pennsylvania at masayang namumuhay ang magkakapatid kasama ang kanilang mga magulang na sina Corin at Christopher. Isang araw habang naglalaro sila Kathy at ang dalawang kambal na sina Carrie at Cory ay dumating ang kanilang ama galing ng trabaho at binigyan sila nito ng mga pasalubong, samantala ay nakatingin naman si Kathy habang nagkikis ang kanyang mga magulang. Isang araw ay binigyan nila ng surprise party si Christopher dahil na-promote ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi si Christopher ang dumating kundi isang pulis, at sinabi nito kay Cory na namatay sa aksidente ang kanyang asawa. Ilang araw pagkamatay ni Christopher ay sinabi ni Corin sa mga anak na lilipat na sila ng Virginia sa mayaman nilang lolo at lola, at bago sila umalis ay sinabi ni Corin na ang totoo nilang apelido ay Foxworth at hindi Dolan Ganger, at pagkarating nila sa Virginia ay binati sila ng kanilang masungit na lola na si Olivia kahit na hindi sila gusto nito. Pagkatapos ay tinanong nito si Corin kung wala bang deprensya ang kanyang mga apo, kaya't sinabi ni Corin na wala naman. At bago matulog ay pinagbawalan ni Olivia na magtabi sa isang kama si Kathy at Chris, kaya't sinabi ni Corin na bakit hindi mo bigyan ng tig-isang kwarto ang dalawa, ngunit ayaw naman ni Olivia dahil baka malaman ito ng kanilang lolo. Pagkaalis ni Olivia ay tinanong ni Chris si Corin kung bakit ayaw ipaalam ng kanilang lola sa kanilang lolo na nandoon sila. Sinabi ng ina na mayroon kasi akong ginawang isang bagay noon kaya't nagalit sa akin ang lolo nyo at dahil dito ay tinanggalan niya ako ng mana, at kinabukasan ay dinalan sila ng isang basket ng pagkain ni Olivia at pagkatapos ay ipinakita nito ang daan papunta sa attic na pwedeng paglaruan ng dalawang kambal. Sinabi din nito sa kanila na tuwing unang Biyernes ng buwan ay kailangan nilang magtago sa attic habang nililinis ng mga katulong ang kanilang kwarto. Nag-alala si Kathy sa sitwasyon nila kaya't sinabi ng kapatid na wag na niyang pansinin ang kanilang lola at magtiwala na lang sa plano ng kanilang ina. Kinagabihan ay biglang pumasok si Olivia at sinabi nito kay Corin na patahimikin niya ang mga bata at hinagupit niya ang mga ito kaya't nagalit sa kanya si Corin, ngunit sinabi nito na hubarin ni Corin ang kanyang blouse at ipakita ang kanyang mga latay. Pagkatapos ay sinabi nito sa mga apo na mga kasuklam-suklam kayo, kaya't alam na ng mga bata ngayon kung ano ang kalupitang ginagawa ng kanilang lola sa mga hindi sumusunod sa kanya. Kinabukasan ay sinabi ni Corin na may claustrophobia si Olivia kaya't ayaw nitong pumunta sa attic. At nalaman ng dalawa na ang kanilang ama ay ang nakababatang kapatid sa ama ng kanilang lolo, ibig sabihin na produkto ang mga ito ng incest, at nang magmahalan sila ni Christopher ay tumakas sila kaya't nagalit kay Corin ang kanyang ama at inalisan siya nito ng mana, at nagdesisyon sila na itago ito sa mga anak, ngunit sinabi ni Chris na naiintindihan niya ang kanyang ina at mahal na mahal niya ito. Ilang araw ang lumipas ay madalang nang pinupuntahan ni Corin ang kanyang mga anak. Sinabi ni Kathy na isang linggo na silang hindi dinadalaw ng ina, at ilang sandali ay biglang nabunggo ni Kathy ang kanyang lola at inakusahan sila nito na gumagawa sila ng mga bagay na mahahalay, kaya't laking gulat ni Kathy sa sinabi ng kanyang lola. Pagkatapos ay nagtago na silang lahat sa attic nang dumating ang mga katulong na maglilinis ng kanilang kwarto. Ilang araw ang lumipas ay dumating na si Corin at binigyan niya ng mga pasalubong ang mga bata. Tinanong siya ni Kathy kung saan siya nagpupunta at sinabi nito na palagi lang akong nasa lolo mo. Ngunit sinabi ni Kathy na bakit hindi mo pa din kami ipinapakilala kay lolo. Sinabi ni Corin na kaya ako pinatawad ng lolo niyo dahil hindi ko sinabi ang tungkol sa inyo, at hindi ko hahayaan na makita kayo ng lolo niyo upang mabigyan niya ulit ako ng mana. At nang magpasko ay dinalan sila ng maraming regalo ni Corin at pagkatapos ay sinabi nito ang tungkol sa isang party ng gabing iyon. Sinabi ni Kathy na pwede po ba kami pumunta at kahit ayaw nung una ay pumayag din si Corin at sinabing pwede kung magtatago lang sila palagi, at nagtago sila sa isang cabinet upang makapunta sa party, at dahil dito ay nakita na nila ang kanilang lolo na binibigyan si Corin ng isang mamahaling kwintas na regalo. Nakita din nila na nakikipag-usap ang kanilang ina sa abogado nitong si Bart. Sinabi ng lalaki na hindi na ako makapaghintay na makasama ka ng tayong dalawa lang. Pagkatapos ay tiningnan ni Corin ang mga anak at hinagupit niya si Kathy dahil wala doon si Chris, kaya't nang dumating si Chris ay sinampal niya ito. Kinaumagahan ay nagsorry siya sa dalawa dahil sa kanyang ginawa kagabi at ninanipulan niya ang mga ito na maghintay lang dahil malapit na niyang manahin ang lahat. Kinagabihan ay isinuot ni Kathy ang damit na panloob na ibinigay ng ina at biglang pumasok si Chris kaya't nagulat si Kathy. Pagkatapos ay dumating si Olivia at inakusahan sila nito na gumagawa sila ng mahahalay na mga bagay. Itinanggi nila ito ngunit hindi naman naniwala sa kanila si Olivia at sa halip ay gusto nitong parusahan si Kathy at gupitin ang buhok ng apo. Pinigilan siya ni Chris ngunit pinamili siya ng lola na puputulan niya ang buhok ng kapatid o magugutom sila ng buong linggo sa attic. Hindi niya ginupit ang buhok ni Kathy kaya't nagtiis na lang silang kainin ang mga natitira nilang pagkain, at nang dalan sila ng mga pagkain ni Olivia ay masaya silang kumain na magkakapatid bago matulog.
Kinabukasan ay nagising si Kathy na mayroong tar sa kanyang buhok at dahil hindi ito maalis ni Chris kaya't napilitan ding itong putulin ang kanyang buhok, at habang ginugupitan ay naakit siya sa kapatid at sinabi niyang maganda ito ngunit hindi na niya pinansin ang kanyang nararamdaman. At nang lumago na ulit ang buhok ay nakiusap si Kathy na isayaw siya ni Chris at pagkatapos ay napahiga sila sa kama ngunit napigilan sila ng dalawang kambal, pagkatapos ay tumakas ang dalawa at nag-swimming sila sa isang lawa na malapit doon, at pagkatapos ay nagtaka sila kung nasaan na kaya ang kanilang ina kaya't ngayon ay hindi na alam ni Chris kung magtitiwala pa din ba siya sa kanilang ina kung gagawin nito ang ipinangako. Samantala ay nakakita ang kambal ng isang daga sa attic at ginawa nila itong pet, pagkatapos ay nagpakita na si Corinne at sinabi nito sa kanila na ikinasal na siya ngayon kay Bart, kaya't nadismaya sa kanya si Chris at sinabing naging pabaya ito sa kanila. Kinaumagahan ay dinalan sila ng mga donut ni Olivia at sinabing pasalubong ito ng kanilang ina at dagli itong kinain ng kambal, ngunit binalaan sila nito dahil masama ito sa kanilang kalusugan, hindi nila pinansin ang sinabi ng lola at patuloy pa din nilang kinain ang mga donut. Pagkatapos ay nakita ni Olivia na binubuksan ni Chris ang kurtina at pinagalitan niya ito, dahil sawa na si Chris sa katatawag ng boy sa kanya kaya't sinabi niya sa lola ang kanyang pangalan, nagalit sa kanya ito kaya't hinagupit siya ni Olivia habang nagtatago sa attic sila Kathy. Pagkatapos ng mga paghahagupit ay ginamot ni Kathy ang mga latay ni Chris at sinabi niya na natatakot siya na mawala ito, at dahil hindi na nila mapigilan ang kanilang mga nararamdaman ay nagbigayan na sila ng maalab na halik sa isa't isa. Nang sumunod na araw ay sinabi ni Chris kay Olivia na nagkasala sila at nagkunwari siyang humingi ng sorry sa kanyang lola habang palihim niyang idinidiin ang susi nito sa dala niyang sabon, at pagkatapos ay gumawa siya ng duplicate ng susi upang makalaya na silang magkakapatid sa kwarto kahit kailan man nila gustuhin, at pagkatapos ay nagplano silang dalawa na makatakas sa bahay na iyon, at nagsimula na silang magnakaw ng pera at alahas na gagamitin nila kapag tumakas na sila. Habang tinitingnan ni Chris ang lahat ay naghanap naman si Kathy ng iba pang mga pwede niyang nakawin sa kwarto ni Corinne, at nakita niyang natutulog si Bart sa kama ng kanyang ina at hinalikan niya ito. Samantala pagbalik ni Chris sa kanilang kwarto ay narinig niya na pinag-uusapan nila Corinne at Bart ang tungkol sa nawawala niyang wallet at paghalik ng isang batang babae sa kanyang panaginip, kaya't nagalit si Chris kay Kathy at tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sinaktan niya ang kapatid ngunit hinalikan siya nito at natulog na silang dalawa at wala na silang nagawa pa kundi gawin ang tawag ng kanilang mga laman. Inamin ni Chris na mahal niya ito at wala na siyang mamahalin pang iba. Kinabukasan ay sinabi sa kanila ng isang kambal na may sakit si Cory, kaya't sinabi nila sa kanilang ina na dalhin ito sa ospital ngunit mukhang ayaw naman nito. Nagsampalan silang mag-ina at binalaan niya si Cory na sasabihin niya sa lahat ang sikreto nito kung hindi niya dadalhin sa ospital ang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Olivia na kailangan nang dalhin si Cory sa ospital at dahil dito ay dinala na ni Cory ng anak, at ilang sandali ay bumalik na si Cory upang ibalita sa kanila na namatay na si Cory nang dahil sa pneumonia, kaya't lubhang nalungkot ang magkakapatid lalo nang malaman na inilibing kaagad si Cory nang hindi man lang ibinurol, at ito ang nagtulak sa kanila na isagawa na ang kanilang pagtakas ng gabing iyon. At bilang paghahanda ay sinubukan nilang magnakaw pa sa bahay, at habang naghahanap ng mananakaw ay nalaman ni Chris na umalis na ng bahay ang kanilang ina at namatay na pala ang kanilang lolo 7 buwan na ang nakalilipas. Nakita din niya si Olivia na walang buhok habang sinusuklay nito ang kanyang wig. Pagkatapos ay naubo si Chris kaya't naramdaman siya ni Olivia. Sinabi niya sa mga kapatid ang kanyang mga nalaman at nalaman din nila na may lason ang donut na kinain ni Cory kaya't namatay ito. Biglang dumating si Olivia at sinabi niya kay Chris na ibigay ni Chris ang duplicate ng kanyang susi. Tumanggi si Chris kaya't sinubukan siyang hagupitin ni Olivia ngunit hindi makalaban si Chris kaya't tinulungan siya ni Kathy. Sinabi ni Chris sa mga kapatid na tumakbo na sila sa attic, kaya't hinabol sila ni Olivia at nahuli sila nito. Sumunod kaagad si Chris at pagkatapos ay isinarado niya ang pinto ng attic, at dahil may claustrophobia kaya takot na takot si Olivia. Pagkatapos ay umamin ito kay Chris na si Cory nang lumason sa kanila at hindi siya. Iniwanan na nila si Olivia at nagpatuloy na sila sa kanilang pagtakas. Gumamit sila ng lubid upang makababa mula sa attic at pagkatapos ay nagtatakbo na sila palayo sa bahay. Ilang sandali ay nakasalubong nila ang katiwala at pinigilan sila nito, at matapos nilang sabihin na anak sila ni Corinne ay tinulungan sila nitong makatakas. Pagkatapos ay sumakay na sila ng train papunta ng Florida, at habang bumibiyahe ay nakaramdam sila ng kakaibang kalayaan sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ay nagsimula na si Kathy na magplano upang makapaghiganti sa kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.